Presidential Broadcast Service. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talagang siksik sa kaalaman. Ating ang impormasyon mula sa pamahalaan pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Hi mga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Usapang Agrikultura. Adlaw kita sa buwan sa Biyernes, Mayo 30, 2025. Mauna, bugtaw na. Good morning sa atong pinalangga mga tagpalamating na nag-aupod sa atong siniyang pagpakanagad sa bungaga. Sa atong siniyang mga kauturan ng mga mangunguma. Mga utod naton na nagahimos ng ilang siting palamahawon, nagapangapi, nagaluto sa ilang pamahaw. Ito pa dali sa atong siniyang pagpangalagad. So, dahil pa noon ang pila ka mga uli, talupang ng mga impormasyon sa patag sang agrikultura. Welcome na ito atong siniyang partner from Department of Agriculture sa Bungaga. Good morning kay Sir John Candelario. Good morning, Sir John. Good morning, Sir Janelle. Good morning sa ating mga farmers, sa ating mga fish folks, sa ating natin yung mga municipal agriculturists at mga farmer leaders across Western Visayas. Maayong aga sa atin. Dugay-dugay mangin kaupot mo naton siniyang resource person sa mga adlaw. Natong programa si Engineer Ruby Jane Octaviano, Project Evaluation Officer 3, kag member sa Regional Technical Secretariat. Pagdatag sa aton sang mga impormasyon tungkol sa Administrative Circular number 3 series of 2022 for our revised guidelines on accreditation of civil society organization. Standby dugay-dugay kag gina-encourage ginaton naton mga kauturan sa pagbahin sa aton nga programa paagi sa inyo sini nga mga mensahe, may mga palamangkutanon kamo greeting, malamyawon, pa-shout out kag madamo pa. Feel free to comment sa aton siniyang Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. I-accommodate nato nina ang inyo siniyang mga mensahe. Ang ano nato na ang aton signal kay Ma'am Ruby Jane. Request na ito kay Ma'am Ruby Jane, no? If pwede niya makabuksan kaya sini nga camera dugay-dugay kaya aton siyang i-welcome doon sa aton siniyang pagpangalagad. Dasig lang sa adlaw katapusan na kita sang sang sinimana sa Mayo, dalawang tulog na lang, Hunyo naman kita. Aton manotice naton sa buong pag-shift sang aton siniyang panahon daw medyo nag-ulan-ulan na o huli nga magpadayon ang pag-ulan-ulan, especially na kinahanglanon gid sa aton madamo nga mga mangga. Ano na sa aton siniyang linya si Engineer Ruby Jane Octaviano, Project Evaluation Officer 3, nag-member sang Regional Technical Secretariat. Welcome naton sa aton siniyang pagpangalagad. Mayong aga, Engineer Ruby Jane Octaviano, at welcome din sa aton sining pagpangalagad sa Usapang Agrikultura. Maayong aga man, Sir Janelle, maayong aga, Sir John, at
maayong agaman sa aton mga tagpalamati, ila pinagit sa aton mga pinalangga nga manguma sa aton mga kauman. Hindi na naton pagpadugayon pa kag let's talk about sang Administrative Circular 3 Series of 2022 o kunang revised guidelines on accreditation of civil society organization. Ano ang main purpose sang Administrative Circular number 3, engineer, gin-issue sa aton siniya nga Department of Agriculture, ma'am? Good morning, Luwat, Sir Janelle. No? Ang pinaka-main purpose kini ang atong Administrative Circular number 3, Series of 2022, naging issue sang atong departamento is ang mag-provide sang klaro kag detalyado guidelines para sa Department of Agriculture kag iyang mga attached agencies kung paano i-evaluate, paano i-assess ang atong mga civil society organization kag masigurado naton kag ma-ensure gid na qualified gid sila bilang aton implementers kag beneficiaryo sa aton mga agri and fisheries projects kag masigurado gid naton nga sa insakto nga pamaagi, epektibo kag efficiency ang aton partnership sa aton mga civil society organizations. Sa dugang nga pamangkot kay Ma'am Ruby Jane, Sir John. Ano naman engineer no ang aton yung mga minimum eligibility requirements para sa CSO accreditation under the revised guidelines no, especially sa aton yung mga farmers very advantaged pinili nga topic sa aton yung mga FCAs dito sa Western Visayas. Sir John, before to sabihin ang eligibility requirements, sino ba ang mga eligible na CSOs na maka-avail or pwede ma-accredit sa Department of Agriculture? Ini sila nga mga CSO ang nag-venture or may mga expertise na bala sa agricultural and fisheries programs and projects. So sila ini ang mga civic organizations, ang mga cooperatives or federation of cooperatives, mga NGOs o non-government organizations, mga people's organization, pwede man halin sa communities ang aton mga indigenous people, pwede man sa mga federation or alliances ang mga NGOs or POs, kag pwede man ang mga non-profit organizations or foundations. So sila ina ang eligible nga mga CSOs na pwede natin ma-accredit sa Department of Agriculture. So ano ang mga eligibility requirements? Mga minimum. Una sa tanan, dapat may legal existence kag presence ining CSO sa munisipyo nga state nila nga address nila kag may legal sila dito nga service or area of operation. Another one, dapat may identified sila nga mga membership kag leadership kag kumbaga ang ilang nga organizational structure mapag-on. Another one, dapat may good standing sila sa tanan nga government agency nga kung sa diin nakakuha sila sa pundo or project before. Then kung gusto nila implement natin sa ating mga project, dapat may proven sila nga track record nga naka-implementar na sila before sa mga civil society works. Another pagiging nga eligibility requirements, dapat ang mga officials in civil society organization hindi related with the degree of civil degree of consanguinity or affinity sa aton nga mga opisyali sa DA nga involved sa pagproseso sa accreditation kag sa aton nga regional director. Kag kung gusto man nila nga mga beneficiaryo lang sila nga CSO, dapat may appropriate gid nga social preparation halin sa ahensya nga gusto maghatag sa ila sa pundo. Kadto naman kita sa validity period, engineer, no? Ano kalawig ang validity period nga ginahatag naton sa mga CSO, no, sa pag-accredit sa ila, engineer? Sir Janelle, ang effectivity sa aton accreditation upon approval sa aton regional executive director kag valid ini within 5 years. Within 5 years unless ma-revoke siya as provided sa Article 5 Sinin Guidelines. So 5 years na accredited sila sa Department of Agriculture. So, mahibaluan natin nga 5 years, medyo dako gini na, no, malawig na. Ano ang mga ginatanaw abiya nga mga imbasihan nga i-revoke kag ma-revoke abing ila accreditation
engineer, if ever nga may mga hindi sila ma-comply? May madamo po sila nga mga grounds nga hindi sila pwede. Ang hindi na sila nga bawion sa Department of Agriculture ang ilang nga accreditation. Una-una, kung ang ilang submit nga mga documents, falsify nila, kumbaga, hindi ang ilang nga mga dokumento, isa man ka pamaagi nga maridot naton ina nga mga ang ina nga accreditation kung wala sila nag-follow sa rules and regulation na set sining guidelines. Another one, pwede man na-revoke kung na-bankrupt ang ilang asosasyon or insolvent ang ilang CSO. Then, pwede man ma-revoke or ma-cancel ang ilang nga accreditation kung ang regulatory agency na kung saan sila naka-registered nag-cancel sa ilang registration. Kag pwede man natin ma-suspend ang ilang registration kung nag-failure sila mag-submit sa annual report to requirements na gina-required sa Department of Agriculture during sa accreditation. Sir John, sa dugang pamangkot kay engineer. Yes, let's go naman engineer no sa aton ng mga key documentary requirements nga kinahanglan i-submiter application sa aton ng mga CSO para sa accreditation naman niya sa ilang mga grupo. Ano ang aton mga key documentary requirements? Yes, Sir John, no, based sa aton nga guidelines, may katurosi kita documentary requirements nga dapat comply sa aton mga CSO. Una-una gid ang notarized data sheet or application form, ang ina nga template or formas makuha sa aton talagtapan. Dili kaduha, dapat may certification halin sa local chief executive sang banwa nga kung dili na na-locate ang aton mga CSO applicants, no? Makuha sila dito sang certificate kay mayor nga in good standing sila sa community. Kung hindi man ina, pwede man niya makapangayo sila sa head sa ilang local religious organization sa banwa. O kung hindi pag ina pwede man sila makapangayo sa certification or endorsement halin sa ilang Municipal Agricultural and Fishery Council na chairperson nga maayo ang ilang record sa national banwa. Next naton nga requirements ang ilang valid mayor's permit or business permit. Then BIR registration. So dapat naka-register sa BIR ini aton yung mga CSO. Another one, amo ang ilang certificate of registration. Depende kung sa diin sila na-registered. Pwede man sa CDA, kung cooperative, pwede man sa DOLI, kag SEC, kung sila Farmers Association or non-government, at ang kung pwede man na people's organization. Kag kung sila na belong sa aton ng mga cultural communities, pwede sila kapangayo sa registration sa NCIP. Another requirements, no, ang ang certificate of good standing or good performance halin sa government agency nga nakakuha na sila sa proyekto. So that, like for example, abi kung nakakuha na isa ka CSO sa project sa DOLI, mangayo sila sa certificate of good standing sa halin sa DOLI nga nakaliquidate sila sa funds na dinrelease sa ilang before. Kung start-up pa lang ating CSO, pag wala pa sila sa mga projects and financial assistance nga nabaton, in behalf silang certificate of good performance, mahimo lang ang ilang presidente or chairperson nga wala pa sila nakabaton. Certifying nga wala pa sila nakabaton sa any government projects or financial assistance. Next nga requirement is ang notarized omnibus statement, no? Diri gina-explain diri nga authorize ang ila CSO nga mag-apply sa accreditation sa DE kag ang tanan nila nga mga gin-submit nga dokumento is valid kag ang hindi sila blacklisted sa any government agency. So ini nga formas makuha man sa atong talakapan. Ready na ina ang ma-fill up na sila sa ilang mga data. Another one na gina-require man natin ang notarized secretary certificate of incumbent officers. So ang secretary sina ang maka-certify kung sino ang ilang mga current officials, current officers, ang ilang mga contact numbers. Ang ini nga documents pwede man nila mapangayo sa ating opisina ang proforma. Then ang next nga requirements amo ang copy sang biodata sang ilang presidente ag sang ilang chairperson nga may
recent nila nga photo sa kailang validata. Then ang next ang amended articles of incorporation in case nga cooperative sila, articles of cooperation, kung farmers association sila ang ilang constitution and bylaws. Then ang next ang financial documents, medyo nabrubulayan ang atong kaysa sa mga CSO kay medyo damo sa requirements. Pero sa sininga financial documents may apat itang category, no? Kung depende ko din na bilong ang atong nga CSO applicants. Kung start up pa lang siya nga just recently lang siya nakapa-registered, no need naman mag-submit sa financial records nila, kundi ma-submit na lang siya sa board resolution nga nag-state ng ilang commitment to serve the purpose kung nga nagpa-accredit sila, kagi dugangan lang nila sa business plan. Kung magka-business plans, kung anong gusto nila, anong proyekto ang ila gusto ko sa DA, himuan nila inasang business plan kung paano nila mapamuan. The next na category, kung less than 3 years ka, like for example, 2 years pa lang in your association, gina-required na mag-submit ka mo, masubmit siya sa financial statement sa year nga nag-operate na siya. At kung sa year nga wala pa siya nag-operate, accomplishment report lang. So, kung more than 3 years naman, like for example, mga cooperatives na nag-apply sa atin sa accreditation, gina-required din natin sila mag-submit sa 2 comparative years financial statement. Audited na sa independent auditor or at least firmado kung then, kung nabilong naman sa non-profit organization sa ating applicants, ang pinag-submit natin sila sa ila ang report on grants or assistance received and liquidated for the last 2 years. So, ang mga required sa ating documentary requirement sa financial. Klaro ko lang, kung more than 3 years na ating CSO, gina-analyze natin ang financial performance nila. So, dapat tatlo kita ng financial indicator na gina-required for guidelines. Dapat mapasaran nila ang tatlo na ini. First, ang ila ROI. Dapat ang ROI or overall profitability nila hindi man lugo sa 7%. Then, ang another naman nga ang gina-required financial indicator, ang meaning current ratio, wala ang liquidity nila dapat must be greater than 1. Then, another update ratio nila or solvency nila, hindi mag-sobra sa 60%. So, dapat makakumpay nila yung tatlo ng financial indicator na hindi. In case man na hindi nila makomply, isa atin sila yung financial indicator, hindi nila makomply, kung cooperative sila, mangayo kita sa feed-up your capital nila. So, dapat ang feed-up your capital ng kooperatiba, 50% sa authorized share capital nila. So, kung hindi man nila ma-comply pa din niya, replacement indicator na ilang capital nila, ina-require natin sila na mag-submit sa 3-year projected financial statement. So, kung nang taon natin, sir, may pamaagigit ang Department of Agriculture kung paano bid mapapas na natin yung mga CSOs sa niya requirement sa financial statement nila. So, ano na sa financial statement? So, another pagit natin nga documentary requirements, ano ining declaration or disclosure of other businesses ang CSO. Ini nga template, makuha man natin sa atong dalatapan, inadeklara dira kung ano ang mga business of operations ang aton nga aton nga applicant sa CSO accreditation. So, pirmado ina sa ilang presidente ka chairperson. Another naman sa requirements, ang sworn affidavit sa aton nga sang secretary sang CSO nga atong hinahambal ta kagina nga dapat hindi ang mga official sa mga amo sila nga CSO related sa aton nga regional director or sa aton nga regional technical committee up to the 4th degree. Then last na indugan na mga requirements nga internal lang sa aton ang PDS registration. Gina-encourage kita mo ng CSO applicants nga maparegister sila sa aton agribusiness and marketing division para later on maging enterprise na sila, mabuligan sila sa marketing sa ila na
produkto. So, amo sinasa ang mga eligible requirements natin sa ating ang mga documentary requirements ng ating mga CSO applicants. Makakadamo-damo gigali sa mga requirements no nga kinahanglan nga ma-comply sa aton siya nga mga naga-apply sa CSO. By the way, ma'am, luya natin may baluan ang role sa DA's Accreditation Committee. Kag sino bala ang naga-compose sa aton nga Accreditation Committee nga ginasubmitan no sa mga interesado to be accredited as CSO sa engineer. Good morning, Luwat Sir Janelle. Ang composition sa ating accreditation committee, ang mga tawag natin na Regional Technical Committee, ang chairperson sini amo ang aton nga Regional Technical Director sa operation. Then ang vice chairperson, ang Regional Technical Director sa aton nga Research and Extension. Then ang members sini amo ang division chief sa aton nga Admin and Finance, division chief sa Agribusiness and Marketing Division, kag ang division chief sa aton nga Field Operation Division. So amo sila ang lima composition sa nga committee. So ano ang ilang role sa pag-accredit? So number one nila ang rule gina-situate nila na ma-implementar ang mga policies nga related sa accreditation sa CSO based diri sa guidelines ni. Then gina-review nila ang qualifications ng documents, gina-evaluate, gina-assess nila ang technical and financial capacity sa aton nga CSO applicants. Another paginira nga role is mag-conduct sa ocular inspection. Upod ang Regional Technical Secretariat, conducted sila sa field evaluation para ma-check sa field kung bala nag-exist yung mga CSO pag may business operation gitman sa amo sila na area. Then another nilang rule is after sila makakonduct sa field evaluation, ma-deliberate sila. I-deliberate nila ang ilang findings sa field kag mag-recommend sila sa amon nga Regional Executive Director kung bala eligible ining applicants para matagaan sa Certificate of Accreditation. Then, ang last na pagid nila rules, siguro amo inang mag-recommend later on in case gitman may suspension, in case gitman may revocation sining accreditation, sila ang ma-recommend sa aton nga Regional Executive Director after nila ma-investigate sa fields. Sir John, sa dugang pa mga pamangko. Yes, regarding naman na engineer no sa pagpasiguro naman niya sa aton nga transparency, paano naman ang niya revised circular nagapasiguro sa transparency, accountability sa pagpili sa pila natin ng mga CSO partners in agriculture kag pila ang mga proyekto sa fisheries. So, Sir John, para masiguro natin yung transparent kag accountable man ang atong ahensya sa pag-select ng mga CSO partners, isa ka ginahimo nato is ang mandatory posting o advisory. Gina-post namon ina sa munisipyo, gina-post namon sa provincial capital pag sa DE website nga gina-invite natin ang publiko to report in case kitman may mga any derogatory records in CSO applicants for a period of 7 days. Then another one, siguro nga transparent kita is klaro ang eligibility criteria for CSOs nga gina-define diri sa mga guidelines. Kag may standardized kita nga accreditation process. Sa hanambal ko na, conducted sa background investigation, financial review sa mga CSO applicants. Then, ang ilang documentary requirements, ginasigurado natin nga valid, halin sa mga ahensya nga o regulatory agency nga na kung sa digital naka-registered. Then, another one nga ma-promote naman transparency siguro is ang gina-deliberated sa committee. Hindi lang isa ang nag-decide kung bala eligible siya, kundi may committee kita nga nag-deliberate nga nag-situate nga ang tanan requirements na comply sa aton nga CSO applicants. And after that, may accountability gid ang aton nga RTC. Because after nilang ma-deliberate, they are preparing resolution nga ginapirmahan nila tanan para mag-recommend sining CSO sa aton nga Regional Executive Director nga ini naka-comply kag naka-meet sa tanan nga requirements. So, at least may makitaan ginaton ang balance no
and transparency ang mga proseso na dapat makomply sa mga CSOs natin. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:32 sa aga. Ma-break lang kita sa makadali. Sa aton sininga pagpanumbalik padayon nato na aton sininga pila pa ka mga palamangkutanon diskusyon kaupod kay Engineer Robin Jane Octaviano nungod sa Administrative Circular 3 Series of 2022. Sa aton sininga pagpanumbalik diri lang sa usapang agrikultura. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorism. Who killed thousands and are killing thousands more? They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan, pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaling maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where infected tenants, baon tayo ng bota, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, masalugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalaban mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Eh di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Eh di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Game. 1, 2, and... Balikan ulo, di tapetan, may mga susus. Huwag mong itikan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Bibiro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at mga himpilang ito. Sa Philippine Economic Briefing, inilahad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na unti-unti na nakakabangon ang ekonomiya ng Pilipinas sa epekto ng pandemya. The country is on its way to a strong recovery from the pandemic and a robust, broad-based growth in the next 6 years. Kanya rin inatan ang nakikitang solusyon sa inflation at kahirapan sa bansa. We will focus on agriculture as a strong driver for growth. An efficient and modern agriculture sector will ensure food security for all and reduce poverty in cities. Sa huli, kanyang ibinida ang mga hakbang upang masiguro ang pagbangon at ikabubuti ng buhay ng bawat Pilipino. My government will swing the doors even wider for high-value investments from both the domestic and international business communities. More investments mean higher economic activity and more jobs, and then a better life for Filipinos. Pangulong Romualdez Marcos Jr. sa 77th United Nations General Assembly sa Radyo Pilipinas. Special coverage. Sana'y tinapi ng mga magulang kung maipanganak kung malusog. Kumain si nanay na may sustansyang vitamin A palaban sa infeksyon para din sa mata, balat, bundunan at mga buto.
Iron, pagpabuli ng dugo at muscles. Iodine, pag-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2002. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito ay patunay ng pagunlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil sa usok galing sa pabrika. Dahil sa ng ilog, nagkakamatay ng mga isda na nagkasuso. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga matubig. ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:39 sa aga, padayon diri sa programa Usapang Agrikultura. Kaupod sa inyo, Alaga Junel Maclay. Kaga sa aton sa niyang partner from VA, Sir John Candelario, kay Ma'am Ruby, kay Engineer Ruby Jane Octaviano. Padayon kita sa aton sa niyang mga palamangkutanon sa aton sa niyang diskusyon. Ano naman niya, Ma'am Ruby Jane, ang mga types of projects and partnerships ang covered sa idalom sang CSO accreditation program sang DA, Ma'am Ruby? Good morning, Sir Janelle. No? When it comes sa partnership na covered sa CSO accreditation, may duha kita. Either mga co-implementer natin ang CSO or mga beneficiaries. So kung co-implementer, they will implement ang project 2 and 3 sa Department of Agriculture. Kung beneficiary, direct lang sila nga tagaan sa natin nga proyekto. When it comes naman sa project, tanan yung project natin yung nag-involve sa financial assistance o transfer of funds sa ila sa CSO, need kiti na mandatory na ma-accredit sila. But for those projects na in kind, hindi ina mandatory ang ating accreditation. Depende na lang ina kung within mismo sa implementing guidelines ng specific project na ina-required ng CSO accreditation. By the way, Ma'am, there is a Western Visayas. Luyag natin mahibaluan kung may araam sang total number sa mga aplikante, abino ng mga nag-apply for accreditation sa bilog ng Western Visayas. Mga pila ka bilog ang mga CSO accredited naton na engineer? As of to date, sir, so far may 85 na kita kabilog na CSO accredited sa Western Visayas no nagkakalain-lain ina sa anom natin sa probinsya. So far 85 na ang aton accredited composed na sa mga cooperatives and farmers associations. Kag iban may mga NGOs na kita. So ang 85 out of the siguro damo sa mga nagpabutyag sang interest na mag-apply supposed to be, pero ang 85 ani amo ni ang mga naka-comply, nakapasar kag nakaagi sa maidid naton nga
pag-screen sa ila engineer, damo mga nag-apply, siguro mga more than hundreds, Yes, sir. So far, more than hundreds ang nag-apply. Pero amo lang yung 85 ang nakakomply sa requirements nato, especially sa financial na aspeto sa ilang sa CSO. Sir John, sa imo pa nga mga duga nga pamangko. Ano naman, engineer, no, ang mga mechanisms are in place for monitoring naman niya, evaluating sa performance sa pila naton sa mga accredited CSO during the project implementation. Sir John, may duha kita ka mekanismo when it comes sa monitoring and evaluation sa performance ng ating mga accredited CSO. Una, ang results monitoring, no? Ang Regional Technical Committee nagka-conduct ni isang spot inspection sa field kung sa ating mga accredited CSO. Ang gina-check nila ang business operations ng ating mga CSO. Then quarterly, nag-submit ang Regional Technical Committee sa Office ng Agriculture Secretary paagi sa Philippine Council for Agriculture and Fisheries on the PICAF, no? Submit kita sang report sang list of accredited CSO, status sang mga project na gin-implement sang aton nga mga CSO, hanggang overall performance sang aton nga mga accredited CSO as co-implementer or as beneficiary. Then another one nga mekanismo among reporting. Ina-required nato ng aton mga accredited CSO nga mag-submit every year sang ilang mga accomplishment report, ilang financial report, kag ang mga updated na valid nila nga documentary requirements, like for example ang ilang mga business permit, ang ilang certificate of compliance sa CDA kung kooperatiba sila, kag ang certificate sa SEC or DOLI na comply sila sa annual portfolio requirements sa amo sila nga ahensya. So amo ina ang duha, may result monitoring kita at the same time reporting. So tama gid ka importante ang monitoring and reporting, ang pag-analyze ang mga activities sang mga CSO para nga di mapabilin sila nga mangin accredited. By the way, engineer, no, luyag naton may baluan kung ano iya ang mga proseso na dapat ihimuon sang CSO pananglit nga may mga yara sila sa proposal, may mga activity sila, kag halimbawa mag-request sila sang mga funding sa ilang mga aktibidad. Engineer, anong mga proseso sa bahin sang CSO kag pakadto abi sa mga proposals nila, no, in partnership with Department of Agriculture, engineer? Sir, kung may mga request sila, proposals o project o intervention o mga activity ang gusto nila mapunduhan sa Department of Agriculture, masubmit lang sila sa letter of intent at sa aton yung Regional Executive Director kay Director Dennis Arpia. Then, i-wrote na nila sa atong director sa concerned programs, banner program, be it rice, corn, or high-value crops, kung sa diin propose ng CSO naton nga mangin ka-partner o mangin beneficiaryo sa aton programs. So, kumbaga, ma'am, kung may proposal sila, may separate committee kita nga nag-evaluate sa ilang mga proposal engineer, no? Lain man ang sa nag-evaluate sa mga compliance for accreditation and sa program naman ng mga proposals sang aton ng mga CSO engineer. Yes, Sir Janelle, no? Lain man na iya. Kumbaga, ang aton nga mga respective banner programs, may kanya-kanya na sila nga mga implementing guidelines man sa nila programa, kag isa ini ang aton CSO accreditation isa lang ini isang requirements nila nga dapat kung gusto maka-avail sa CSO dapat mapa-accredit sila anay para situate naton nga ma-ensure naton nga ang aton nga tagaan sa programa pag proyekto amo ang mga accredited kag may financial stability ng mga CSOs. Sir John, sa imong dugang pa na pamangkot kay engineer. Paano naman engineer, no, nag-align ang administrative circular sa mas masangkat nga government policies, may kaangtanan sa participatory governance kag engagement naman niya sa aton ng mga kautuhan. So, Sir John, kung atong Administrative Circular number 3, Series of 2022, nag-emphasize yun din so far sa participatory governance kag citizen engagement.
paagi sa pag-promote sa transparency, accountability siguro, kag collaboration sa ating CSO sa agricultural decision making. So nag-align ini sa broader government policy siguro paagi sa pag-strengthening sa local participation. Gina-encourage natin ang local stakeholders natin, mga farmers association, na mag-actively participate sa decision making sa aton nga gobyerno when it comes sa agriculture. Nag-align man ini by enhancing transparency. Siyempre sa aton nga information dissemination, ma-empowered natin sila na mag-participate sa mga agricultural initiatives ng aton nga gobyerno. Nag-foster man ini sa accountability kaya ang aton mga CSOs makahatag na may feedback mechanism kita kung paano ma-atag o ma-enable nila ang ating management sa Department of Agriculture na maging accountable sa programa nga gina-implementar natin. At the same time, siguro nag-facilitate malinis ang collaboration by encouraging sa ating mga partners sa CSO, ang private sectors na mag-provide man kita sa multi-stakeholder engagement when it comes sa policy making sa ating gobyerno sa agriculture na sector. So, importante gid ang feedbacking, dapat interactive gid ang mga miyembro, officials ng CSO sa pagdihon sa mga initiative kag sa pagpalabot sini sa Department of Agriculture. No? By the way, engineer, luya ko lang mahibaluan, ano naman ang role diri sa mga LGUs? We know ang aton nga mga CSO located abi sa mga kabanuhanan. Ano ang mga saranga mahimo sa aton nga mga tagsa ka LGUs sa paghimo sa ilang mga proposal, ang coordination nila halimbawa sa mga munisipyo nila, dapat gina-monitor gid sila sa mga kabanuhanan na engineer? Yes sir, may dagkugin nga rule ang aton nga local government unit, especially ang ilang Office of the Municipal Agriculturist, no? Sa na-mention ko pagina, may requirements kita ang ginapangayo na dapat endorse gid sila, may certificate of good standing halin sa municipal mayor nga ina na asosasyon, maayo ang iyang records nila sa banwa. Kag siyempre ang ating municipal agriculturist ako man ang ila rule nga buligan sa pag-comply sa requirements. Kaya sila mismo nakabalo sa standing sa ilang mga farmers organization sa ilang kabanuhanan. So halimbawa, if ang isa ka CSO hindi pagkatagan sa recommendation sa LGU, daw masiling nato na probably hindi man mag-grant ang ila sila nga accreditation, daw kasubong sila engineer, no? Yes sir, kung medyo kumbaga hindi gid man maayo nila records when it comes to implementation sa mga project, sa mga pundo ginrelease sa ila, wala nila na-date. So may say man ang ating government, ating local government units. Kaya sila mismo nakakilala sa sina ang asosasyon. Kay parts ng requirements kay ginatanaw nga masubmit nila sa bahin sa aton sining accreditation committee. Sir John, may dugang pa ikaw nga mga palamang bago naton kuhaan sa final message si Ma'am Ruby. Sir John, go ahead. Any advice that you kung pagigyan na lang siguro engineer, no? Especially sa aton yung mga asosasyon, sa aton mga cooperatives natin, yung mga farmers na gusto man niya o kung may plan, no? O kung may tuyo magpa-accredit naman niya sa aton yung talatapan. So Sir John, sa aton yung mga farmers associations nga gusto, may interest na maging accredit, maging partner, ma-accredit sa DA para maging partner o implementer sa ating mga projects. Kabay pa nga maayos ninyo una-una sa tananggit niya, usually hamon encounter dira sa financial aspect, no? So kabay pa nga ma-strengthen nila ang financial nila. Kay number one, iba yung requirements ko kahapos man lang natin ma-comply, but so far dila din sa financial. So if possible, tanungin nila ang ilang financial records when it comes to operations and services ng ilang asosasyon. Na-mention ni mo, engineer, ang about financial reporting as part of transparency. If ever nga may arasing mga daw questionable, kaya gina-evaluate ninyo, ginatanaw gini ang performance is very important para nga masustain ang mga
programa at isang pila sang CSO kag ilang mga proposal. Ano ang kalabanan ng mga nakita ninyo nga challenge sa part sa mga CSO sang ila siniya nga pagpa-accredit abi ma'am kag ang mga reason sang iban nga daw hindi sila makapadayon. Anong mga na-common na nakita ninyo, engineer? Usually, sir, okay lang sa mga kooperatiba natin, they are financially stable. Na mga required ginaya sa CDA nga every year mapa-financial sila, mapa-audit sila sa ilang financial records. Pero sir, na-observe naman sa mga farmers association, medyo kulang ang capacity sa ating farmers association sa pag-prepare ng mag-track or sang ilang financial records. So, usually nabulayan kami dira sa financial sa ating mga farmers association. Pero so far, sa cooperative, sir, nami ang ilang financial records. Ano ma'am ang mga daw masiling natin nga intervention and assistance abi sa part sang DA para nga daw masiling natin nga magiyahan naton, mapapag-o naton, kag mabuligan naton abi ang ini nga mga struggles usually sa mga CSOs naton, just like sang imo sinina mention nga daw ang kabudlayan may gid kabudlayan compared sa mga kooperatiba naton ining mga pila ka mga farmers association. May mga ginaano naton sila, may gina-guide naton sila, ginapaidalom sila sa orientation or paano naton sila gina-back-upan abi ma'am. Sir, so far sa mga applicants namon lalo na sa mga farmers association na medyo hindi na maayo ang ilang financial record, ina-include namon sila ang ating institution na usually nagkatandak sa mga training or capability building sa record keeping, sa financial literacy. So nagkatandak kita sa training kasi na-invite naman sila ng mga farmers organization, farmers association para ma-enhance ang ilang kapasidad sa pag-prepare at mag-keep track sa ilang financial status. Finally, ang imo na lang na mensahe, Engineer Ruby, salamat kayo sa imo time nga ginhatag diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. We hope na damo isa natun-ano ang aton sinipila ka mga mangunguma subong iya nga aga sa aton siniya nga topic. Ang imo siniya nga katapusan nga mensahe sa aton mga tagpalamati, kag mayara ikaw sang luyag nga mga pasalamatan. Go ahead, Engineer. So, salamat dito sa kahigayunan na ginatag niyo sa amon nga ma-disseminate namon ng information kung paano mapa-credit ang ating mga farmers organization sa Department of Agriculture para maging ka-partner natin sila sa pag-implementar sa aton ng mga agri-fishery projects. Kag gina-encourage din namon ang aton ng mga farmers association nga feel free nga magkadto sa opisina kay buligan namon kamo kung paano kamo mapa-accredit. Naghahatag kami guidance labi na sa financial records ninyo. Kapay pa hindi ka magkakuya sa pagkakadto sa amon talagapan sa regional office. Kagi in behalf sa amon ni regional director, si Director Lenny Garcia, para amon members sa amon committee, nagpasalamat din kami na tinduligan mo man kami sir sa pagbulig and disseminate yung information para ma-ensure kami ang mga proyekto nga amon ihatag sa mga farmers na napaagi naman sa mga may good standing kag established na mga civil society organization. Thank you, Engineer, sa imo siniyang mga panugyan kag importante nga mga impormasyon nga na-relay paagi sa aton siniyang programa sa aton siniyang mga mangunguma. Sir John, sa imo siniyang final message. Thank you gid sa aton nga katapos sa Planning, Monitoring and Evaluation Division ng aton nga PMED sa DA Western Visayas sa pagtukod sa aton subong semana sa aton programa sa pag-agrikultura, especially sa aton nga Division Chief si Attorney Rohin Ascension nga nagbulig man pagkagayon nga maka-conduct ito sa interview sa mga personnel sa PMED. Kag I hope nga naging mabinumahon ang aton pag-istoryahanay sa aton mga tagpalamati na nakakuha gid sa significant mga information, especially sa pasiguro na ang pila natin ng mga organization, pila natin ng mga proyekto nagatupa gid
sa aton ng mga stakeholders kay sa aton ng mga beneficiaries. Madamo nga salamat Sir John Candelario sa imong sining mensahe and sa aton nga mga nangin speaker sa subong semana. Abay pa nga damo kita sa mga natun-an mga impormasyon uhoy sa aton nga nangin topiko. Tagaan tanay isang gamay kahiginan ng aton nga mga Facebook live viewers na gatanaw sa aton subong nga aga. Sir Emerson Ogatis, good morning kay Sir Emerson. Kay Ma'am Puni Carillo, good morning. Kay Sir Paul Andrew Hela Villeta. Kay Sir Stephen Nierbes. Tanan naton nga mga FB live viewers, salamat sa inyo sini nga pag-upod kag pagpamati kag pagtutok diri sa aton sini nga programa sa usapang agrikultura kada aga. Mabuhay ang aton sini nga mga mangunguma. Pagpakita gid nga ang aton sini nga Department of Agriculture, ang aton sini nga gobyerno naga-ulikid gid sa aton sini nga mga mangunguma. Nagpadayon kamo sa pagtutok diri sa aton sini nga pagpangalagad sa dason pagid naton ng mga topics next week diri sa aton sini nga programa. Wala na kita sa tiyempo diri sa aton sini pagpangalagad. Ako na gid ang mga inyo alagad. Janelle Bacman. Ayong aga Pilipinas. God bless. Iloy. Atin ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya at agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalako ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, tibla sa Radyo Pilipinas.